Sa unang pagkakataon mga kapatrol, ay nagpalabas na ang Koshigaya Alphas ng isang official practice video na kung saan pinakita nila ang 3-point sniping ni Kai Sotto. Ito na ang ating sinasabi according sa ating source at pinatunayan na totoo ang ating mga nakuhang reports. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video, pero bago yan ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3, comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Koshigaya Alphas, naglabas na ng official practice video na kung saan pinakita nila ang outside sniping ni Kai, isang patunay na tama ang ating nakuhang mga information galing sa ating source. Bihira lang ang mga highlights ni Kai na pinapakita ang kanyang outside shots dahil usually ay pawang mga dunks at alley-oop ang palagi nating nakikita na nakadikit na sa pangalang Kai Sotto. Pero iba na talaga ang pinakita ngayon ni Kai. More than his bully ball inside the paint, ay pinakitaan na rin ni Kai ang Alphas kung gaano ka-deadly ang kanyang mga outside shots. Hopefully, hindi lang ito mangyayari sa mga ensayo at mga tune-up games at madadala sana ito ni Kai during actual games. Ito kasi ang hinihintay natin dahil alam naman natin kahit noong teen pa si Kai na meron talaga siyang kamay sa labas. Si Kristaps Porzingis kasi ang isa sa mga idols niya and he patterns his game kay Kristaps before. Kaya hindi tayo nagugulat kung bakit ngayon sa Alphas ay ginagamit na ni Kai ang kanyang outside shooting. In the last 3 seasons, ay pilit na ginamit ni Kai ang kanyang outside sniping pero hindi talaga siya nabigyan ng license to shoot in a consistent basis. And everything is bound to change sa kanyang bagong team dahil it is telling na sa first video highlights na pinalabas ng Alphas ay outside shooting kagad ang kanilang piniflex, something na unusual. So ibig sabihin dito ay pinagbigyan na si Kai na tumira sa labas, something na napaka-crucial sa effectiveness niya. Dahil ngayong magiging double-edged sword na si Kai that will hurt you from the outside and will also dominate you inside. Sa ganitong paraan ay magiging mas deadly si Kai dahil magiging unpredictable ang kanyang mga atake. Ganito kasi si Kai kaya merong malaking possibility na dahil sa Alphas ay makukuha niya ang kanyang full potential. At balitang NBA naman. Pag-uusapan natin ngayon mga kapatrol, ang hidden gem ng NBA na hindi napapansin. Kahit sa isang entablado na kasing grand at pandaigdigan tulad ng NBA, ay may limitadong liwanag ang maibabahagi nila. Habang ang mga pinakamatingkad na bituin ng liga ay nakakamit ang katayuang celebrity kahit sa labas ng mundo ng basketball, ang mga hindi gaanong kilalang role players ay palaging hindi nakatanggap ng atensyon na nararapat sa kanila. At narito tayo upang bigyan sila ng tamang pagkilala. And the following players ay maaring hindi sumasakop ng headline coverage, ngunit sila ay tahimik sa mahalagang bahagi ng kani-kanilang kupunan. Sila ang mga glue guys, ang mga masigasig na players, ang mga gumagawa ng anumang kinakailangan na uri ng manlalaro na nakakaakit sa mga coaches, teammates at mga fanbases na nakakaalam. Hindi sila kilala sa karamihan ng mga casual fans, kaya't oras na para ipakilala sila. And we have Nickeil Alexander-Walker ng Minnesota Timberwolves. Nang pumasok si Nickeil Alexander-Walker sa NBA bilang ika-17th pick sa 2019 draft, siya ay unang inisip na magiging isang spark plug scorer. Marami siyang mga tira, ngunit hindi siya nakagawa ng sapat at ang kanyang depensa ay halos disastrous.
Maaaring ito ang dahilan kung bakit siya ay na-trade ng 2 beses sa trade deadline noong 2022. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang kanyang papel ay umunlad hanggang sa ang kanyang pangunahing gawain sa court ay nagbago. Ang pagtuon sa depensa ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng layunin, kundi ginawa siyang uri ng supporting player na kayang i-elevate ang kanyang kupunan. And that's because he isn't merely a good defender, he's really a great one. Sa kanyang nakaraang season, he ranked 98 percentile para sa defensive estimated plus-minus and shaved 2.8 points off his match-ups field goal percentage. And the next is Toumani Camara ng Portland Trail Blazers. Sa unang season ng Portland Trail Blazers, sa post-Damian Lillard era, ay kasing puno ng pagkatalo at nakatuon sa pag-develop ng mga bagong manlalaro tulad ng inaasahan. Sa isang paraan, ito ay hindi ka nais-nais dahil medyo natakpan ito kung gaano kalaki ang may ambag ni Toumani Camara sa pagkakapanalo ng kupunan sa kasalukuyan. Ang Trailblazers ay nagkaroon ng problema sa halos lahat ng aspeto, ngunit sila ay hindi gaanong magulo kapag ang defense first swingman na si Camara ay nasa laro. Siya ay may pinakamalaking swing net differential sa kanilang rotation regulars dahil siya ay 7.6 points na mas mabuti bawat 100 possessions kapag siya ay nasa laro kaysa kapag wala siya. Ito ay isang malaking numero para sa sinuman, lalo na para sa isang rookie na may malinaw na limitasyon sa opensa. Ang paglikha ng pagkakataon ay hindi bahagi sa kanyang arsenal at ganoon din para sa perimeter shooting. Gayunpaman ang kanyang depensa ay kabilang sa pinakamaigsi. And we have Keyon Ellis ng Sacramento Kings. Si Keyon Ellis ay naglaan ng kanyang 4 na taon sa college sa Florida, Southwestern at Alabama. Karamihan ng kanyang unang 2 taon sa NBA ay ginugol niya sa mga two-way contracts bago niya tuluyang mapanatili ang isang standard na kontrata mula sa Sacramento Kings noong February. Sa kabila ng pagiging halos hindi mapansin sa mga tagamasid ng liga, ang kanyang nakakaakit at nakakasakal na pagtatapos ng season ay nagbago ng pananaw na yon. Nakakuha siya ng posisyon bilang starter nang pinalitan niya ang injured na si Kevin Huerter at mabilis na umangat bilang pinaka-disruptive defender ng Sacramento Kings. Komportable at tiwala si Keyon Ellis sa kanyang papel at ang Sacramento Kings ay naging mas mabuti dahil sa kanyang presensya.